Isang matigas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. Ang zipper ng nag-iisang maleta na nasa ibabaw ng malambot na kama. Isinara iyon ni Ara ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga galaw ay tiyak at walang bahid ng emosyon. Napako ang kanyang tingin sa wedding portrait nila ni Marco na nakasabit sa dingding. Ang perpektong ngiti nila. Ang saya sa kanilang mga mata. Dati, ang larawang yon ang nagpapaalala sa kanya ng isang pangarap na natupad. Ngayon, isa na lamang itong testamento sa isang magandang kasinungalingan. Kasinungalingan. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata, pero hindi siya iiyak. Naubos na ang mga luha niya noong gabing gumuho ang mundo niya. Tahimik ang buong mansyon, isang katahimikan na nakakabingi. Ganito rin ang katahimikan noong gabing iyon. Ilang linggo na ang nakalipas. Umuwi siya ng maaga mula sa isang charity event. Nasasabik na sorpresahin si Marco, pero siya ang nasorpresa. Habang papalapit siya sa kanilang silid, narinig niya ang mga boses mula sa study room ni Marco. Una, isang mahinang halikhik. Isang halikhik na kilalang kilala niya. Ang halikhik ng pinsan niyang si Liza. "Tigilan mo yan, Marco. Nakikiliti ako," sabi ng boses ni Liza. May halong landi. Napatigil si Ara sa paglalakad. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. "You're beautiful," narinig niyang sagot ni Marco. Ang boses nito'y malambing at puno ng pagnanao. Isang tono na para sa kanya lang dapat. Napatakip si Ara sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Dahan-dahan siyang umatras. Bawat hakbang ay parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Ang mga boses na yon, ang mga salitang iyon, ay sapat na upang durugin ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan, ang mga alaalang yon ay mas malinaw pa kaysa dati. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Binuksan niya ang banking app. Walang pag-aatubili, inilipat niya ang lahat ng natitira sa sarili niyang ipon. Ang perang kinita niya bago pa man niya makilala si Marco sa isang bagong account na siya lang ang nakakaalam. Ito ang kanyang kalayaan, ang kanyang panimula. Pagkatapos, kinuha niya ang isang dokumento mula sa drawer, isang annulment paper. Nakahanda na. Umupo siya sa gilid ng kama at pinirmahan ito. Ang dulo ng panulat ay gumuhit ng isang matatag na linya sa papel, isang linya na maghihiwalay sa kanilang mga buhay magpakailanman. Maingat niyang inilapag ang nakapirmang dokumento sa unan ni Marco, kung saan ito ang unang bubungad sa kanya paggising niya. Tumayo si Ra at huling pinagmasdan ang silid. Ang bawat mamahaling gamit, ang bawat sulok na dati puno ng pagmamahalan, ay tila nangungutya sa kanya. Isa itong gintong hawla, isang pekeng paraiso. Hinila niya ang kanyang maleta. Sa bawat hakbang niya palayo sa silid, palayo sa buhay na akala niya ay sa kanya, wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malamig na determinasyon. Pagdating niya sa engrandeng pinto ng mansyon, huminga siya ng malalim. Sa labas ay naghihintay ang dilim at ang isang bagong buhay na hindi niya pinlano ngunit kailangan niyang harapin. Hawak ang kanyang pasaporte at ang one-way ticket papunta sa lugar na malayo sa lahat ng sakit. Binuksan niya ang pinto. Hindi siya lumingon. Sinag ng araw ang gumising kay Marco. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay masyadong maliwanag ang silid. Kinapa niya ang kabilang parte ng kama. Inaasahan na mahahawakan ng asawa, pero tanging ang malamig na kumot ang kanyang naramdaman. Bumangon siya nang may kaunting sakit ng ulo. "Ara?" Tawag niya. Medyo paus pa ang boses. Walang sumagot. Karaniwan, sa mga oras na ito, amoy na niya ang kapeng tinimpla ni Ara. O di kaya'y maririnig niya ang mahinang tunog mula sa kusina.
Pero ngayon, wala. Isang kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong bahay. "Babe?" Mas malakas niyang tawag habang bumababa sa hagdanan. "Nagluto ka na ba ng almusal?" Ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingawngaw ng sarili niyang boses. Nagsimula siyang makaramdam ng bahagyang pagkainis. Isa na namang pagtatampo. Naisip niya, kasalanan niya rin naman. Alam niyang nasaktan niya si Ara. Pero palagi naman itong bumibigay. Isang yakap, isang mamahaling regalo, at ilang matatamis na salita lang ang katapat nito. Pero habang nililibot niya ang tingin sa sala, sa kusina, at sa hardin, walang ara siyang nakita. Ang perpektong ayos ng mga gamit ay tila nangiinsulto. Walang bakas ng buhay, walang bakas ng kanyang asawa. Bumalik siya sa kanilang silid at doon niya napansin isang puting papel ang maingat na nakapatong sa kanyang unan. Kinunutan niya ng noo. Dahan-dahan siyang lumapit at kinuha ito. Nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat sa itaas, "Petition for annulment," tila isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha. At sa ibaba, ang pinal na pirma ni Ara. Matatag at walang pag-aalinlangan. "Ano to?" Bulong niya sa sarili. Nagbibiro lang siya. Isang malaking drama para makuha ang atensyon ko. Pero nang buksan niya ang walk-in closet, isang mas malaking dagok ang sumalubong sa kanya. Ang parte ng aparador ni Ara ay walang laman. Wala ang mga damit, ang mga sapatos, ang mga bag. Lahat ng binili niya para dito, lahat ng paborito nito ay naglaho na, maliban sa isa. Sa gitna ng kahabaan ng mga sabitan, nag-iisang nakasabit ang kanyang wedding gown. Isang puting multo mula sa kanilang nakaraan. Isang paalala ng sumpang sinira na niya. Dito na nagsimulang manikip ang dibdib ni Marco. Ang inis ay napalitan ng pag-aalala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang mga kamay habang hinahanap ang pangalan ni Ara. Dinial niya ito. Isang ring. 2. 3. Voicemail. "Ara, damn it. Pick up the phone. Itigil mo na tong kalokohan mo. Umuwi ka na." Iniwan niyang mensahe. Puno ng pag-uutos, ngunit may bahid na ng takot. Dinial niya ulit. Voicemail at ulit voicemail. Sa bawat bigong tawag, parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pag-aalala ay mabilis na naging purong takot. Hindi ito drama. Totoo ito. Iniwan na siya ni Ara. Sa sobrang galit at pagkalito, ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Liza. Dinial niya ang numero nito. "Hello, Marco?" Sagot ni Liza sa malambing na boses. "Anong ginawa mo?" Sigaw ni Marco sa telepono. "Anong sinabi mo kay Ara? Umalis siya. Iniwan niya ako." "Ha? Ano ang pinagsasabi mo, Marco? Anong nangyari?" Sagot ni Liza. Nagkukunwaring nagugulat at nag-aalala. "Magkasama lang tayo noong isang gabi, di ba? Wala akong sinasabi sa kanya." "Kasinungalingan. Siguradong may kinalaman ka dito." "Marco, kumalma ka. Baka kailangan niya lang ng space. Babalik din yun." Pero hindi na nakinig si Marco. Ang pagiging kalmado ni Liza ay lalo lang nagpaapoy sa kanyang galit at desperasyon. Binabaan niya ito ng telepono. Hindi siya babalik. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pirma sa papel, ang walang lamang aparador, ang hindi pagsagot sa tawag. Ito ang mga senyales ng isang pamamaalam na hindi na mababawi. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katauhan niya. Isang takot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang takot na mawala ang nag-iisang bagay na hindi kayang bilhin ng kanyang pera. Wala sa sarili. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abala pang magbihis. Tumakbo siya palabas ng mansyon. Hindi alintana ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Halos paliparin niya ang sasakyan sa highway. Walang pakialam sa mga bumubusinang motorista. Ang tanging nasa isip niya ay si Ara.
Kailangan niyang mahanap si Ara. Kinuha niya ulit ang kanyang telepono, isang kamay sa manibela. Dinial niya ulit ang numero ng asawa habang mabilis na umiiwas sa mga sasakyan. Voicemail. Ara, sagutin mo ito. Please, babe, I'm sorry. Makinig ka naman, please. Sigaw niya sa telepono, basag na ang kanyang boses, halo-halo ang pagsisisi at galit at takot. Sa kanyang desperasyon, hindi niya napansin ang nagbabadyang panganib sa harapan. Ang kalsada ay madulas. Ang paningin niya ay malabo dahil sa ulan at sa luhang ngayon lang pumatak mula sa kanyang mga mata. Isang malaking truck ang biglang lumiko mula sa isang kanto. Huli na nang makita niya ang nakakasilaw na mga ilaw nito. Isang nakabibinging tunog ng preno ang pumunit sa hangin. Kasunod ng isang marahas na pagbangga ng metal sa metal. Pagkatapos, katahimikan. Umupo si Ara sa isang upuan sa waiting area ng airport. Ang mga matay nakatingin sa malaking screen na nagpapakita ng mga flight schedule. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang one-way ticket patungong Canada. Sa wakas, malaya na siya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang simula. Ang pagtakas niya mula sa bangungot na ninalaman ni Marco at Liza. Dito, walang makakakilala sa kanya. Walang makakaalala sa kanyang nakaraan. Walang sakit. Kinuha niya ang kanyang pasaporte. Tinitigan niya ang kanyang litrato doon. Isang mukha na tila hindi na niya kilala. Ang dating masayahin at puno ng pangarap na Ara ay matagal nang namatay kasabay ng kanyang tiwala. Ngayon, isang bagong Ara ang isisilang. Isang Ara na matigas, handang ipagtanggol ang sarili. Narinig niya ang anunsyo. Flight PR-118 to Toronto, now boarding at Gate 12. Ito na, ang kanyang oras. Tumayo siya, huminga ng malalim, at sinimulang hilahin ang kanyang maleta patungo sa gate. Bawat hakbang ay tila nagpapagaan sa kanyang puso. Iniaalis ang bigat ng pagtataksil. Ngunit bago pa man siya makarating sa pila, nagring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang tiningnan ang screen. Siguro isa lang itong telemarketer o kaya'y isa sa mga kaibigan ni Marco na susubok na pigilan siya. Hindi niya ito sasagutin. Nagring ulit. At ulit. Isang kakaibang kaba ang naramdaman niya. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may mali. Sa huli, pinindot niya ang answer button. Hello? Sabi niya. Kalmadong ngunit may bahid ng pagdududa. Kayo po ba si Miss Sara de la Cruz? Tanong ng isang babae sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso at may bahid ng pagmamadali. Opo, sino to? Dito po ito sa St. Luke's Medical Center. May emergency po? Si Mr. Marco Tan. Siya po ang inilagay ninyong emergency contact. Nahulog ang cellphone sa kamay ni Ara. Parang tumigil ang mundo. Anong nangyari? Halos hindi na niya marinig ang sarili niyang boses. Na-aksidente po siya, Miss De La Cruz. Malubha po ang kanyang kondisyon. Kailangan po namin kayo dito ngayon din. Ang mga salitang yon ay parang isang matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang natitirang lakas. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit. Ngunit sa gitna ng lahat, may kakaibang pag-aalala ang bumalot sa kanya. Hindi ito pwede. Hindi niya ito pwede iwanan ng ganito. Nanginginig ang mga kamay. Pinulot niya ang kanyang cellphone. Tiningnan niya ang gate kung saan sana siya sasakay patungo sa bagong buhay. At pagkatapos, ang kanyang tiket. Walang pag-aalinlangan, punit-punit niya itong ginawa. Ang bawat piraso ay sumasagisag sa mga pangarap na minsan niyang binuo. Tumakbo siya palabas ng airport, sumakay ng taxi, at binanggit ang address ng ospital. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Hindi niya alam kung dahil sa galit, takot, o isang bagay na mas malalim. Nang makarating siya sa ospital, halos himatayin siya sa dami ng tao at sa amoy ng disinfectant. Agad siyang nagtanong sa nurse station. Marco Tan, ikalawang palapag, ICU, sabi ng nurse. Tinuro ang elevator. Ang kanyang mga bita
ay tila may sariling isip habang mabilis siyang umakyat sa ikalawang palapag. Nang marating niya ang pinto ng ICU, huminga siya ng malalim, naghahanda sa kung anong makikita niya. Dahan-dahan, sumilip siya sa isang maliit na bintana sa pinto. Nakita niya si Marco, nakahiga ito sa kama, putlang-putla. Ang kanyang ulo ay nababalutan ng benda at maraming tubo ang nakakabit sa kanyang katawan. Ang tunog ng mga makina ay tila nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na katapusan. Naramdaman ni Ara ang pagtulo ng luha sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak dahil sa pagmamahal. Umiyak siya dahil sa galit. Galit dahil sa kung paano nagawa ni Marco na saktan siya ng ganoon. Galit dahil sa kung paano niya iniwan ang kanyang bagong buhay para sa taong nagwasak sa kanya. Pero sa gitna ng lahat ng galit at sakit, may maliit na tinig sa kanyang isip ang bumulong. Hindi ko siya kayang iwanan ng ganito. Hindi niya ito magagawa. Hindi pa. Ilang oras nang nakaupo si Ara sa malamig na upuan sa labas ng ICU. Tila manhid na ang kanyang buong katawan. Bawat tunog ng makinang naririnig niya mula sa loob ng silid ni Marco ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakatitig lang siya sa sahig. Ang isip ay blangko. Pagod na sa kaiisip. Pagod na sa kakaramdam. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Ang plano niyang pagtakas ay nasira. Ang kalayaang inaasam niya ay ipinagkait. Ngayon, muli siyang itinali sa lalaking sumira sa kanya. Hindi ng pag-ibig, kundi ng isang aksidenteng nag-iwan sa kanilang dalawa sa isang limbo. Bigla, isang tunog ang bumasag sa monotonous na beep ng mga makina, ang matinis na tik-tak ng mga takong napapalapit sa pasilyo. Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang tingin. Papalapit sa kanya ang isang babaeng matangkad at eleganteng manamit. Ang bawat hakbang ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay pamilyar, ngunit mas malamig at mas matigas kaysa sa mga litrato. Si Doña Elenita Tan, ang ina ni Marco, ang reyna ng kanilang pamilya. Kasunod nito, tila isang anino, ay si Liza. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang isang kislap na tanging si Ara lamang ang makakakita. Tumigil si Doña Elenita sa mismong harapan ni Ara. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Ang mga matay puno ng paghamak. Walang bakas ng pag-aalala para sa anak. Tanging isang malamig na galit ang mababasa sa mukha nito. Anong ginawa mo sa anak ko? Ang unang mga salita ni Doña Elenita, hindi isang tanong, kundi isang akusasyon. Ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa ospital. Hindi nakasagot si Ara. Anong sasabihin niya? Hindi ka ba magsasalita? Muling tanong ng matanda. Lalong tumalim ang boses. Umalis ka sa bahay niya, iniwan mo siya. At ngayon, tingnan mo ang nangyari. Dahil sa'yo, nag-agaw buhay ang anak ko. Wala po akong kasalanan. Mahinang sagot ni Ara. Nahanap na rin sa wakas ang kanyang boses. Walang kasalanan. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Doña Elenita. Isang tawang walang saya. Simulat sa pool, alam ko nang hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Isa kang mananayaw na walang ginawa, kundi sirain ang pangalan ng pamilya namin. At ngayon, sisirain mo pa pati ang buhay niya. Pak! Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ara. Naramdaman niya ang hapdi, ang init na gumapang sa kanyang mukha. Napatingin ang ilang mga nurse at bisita sa kanilang direksyon. Ang kahihiyan ay tila isang kumot na bumalot sa kanya. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Tita, tama na po. Mabilis na lumapit si Liza. Niyakap ang matanda na parang isang tunay na nag-aalalang pamangkin. Huwag po kayong mag-alala. Andito na po ako. Hinaplos ni Liza ang likod ni Doña Elenita. Ngunit sa ibabaw ng balikat nito, nagtama ang kanilang mga mata ni Ara.
Isang mabilis ngunit puno ng pagwawaging sulyap ang ipinukol sa kanya ni Liza. Isang ngiting halos hindi makita. Isang mensaheng nagsasabing, "Ako ang panalo. Ikaw ang talo." Doon naintindihan ni Ara. Hindi lang siya nag-iisa. Nasa teritoryo siya ng kalaban. Maya-maya, nang medyo kumalma na, hinila ni Doña Elenita si Ara sa isang sulok, malayo sa mga mata ng mga tsismoso. "Magkano?" Diretsahang tanong ng matanda. Kinuha ang kanyang mamahaling pitaka. "Ano po?" Naguguluhang tanong ni Ara. "Huwag ka nang magkunwari," sabi ni Doña Elenita habang inilalabas ang kanyang checkbook. "Alam kong pera lang ang habol mo. Magkano ang kailangan mo para layuan mo na ng tuluyan ng anak ko at ang pamilya namin?" Kinuha ng matanda ang isang panulat at nagsimulang magsulat sa tseke. Ang bawat guhit ng ballpen ay parang hiwa sa puso ni Ara. Ito pala ang tingin nila sa kanya. Isang bayarang babae, isang panggulo na kailangang bayaran para manahimik. Iniabot ni Doña Elenita ang tseke kay Ara. 10 milyon, sapat na siguro yan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Tiningnan ni Ara ang piraso ng papel. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa kanyang paningin. 10 milyon. Ang presyo ng kanyang pag-ibig, ng kanyang sakit, ng kanyang pagkatao. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ara. Dahan-dahan niyang kinuha ang tseke mula sa kamay ng matanda. Akala ni Doña Elenita ay nagtagumpay na siya. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata, dahan-dahang pinunit ni Ara ang tseke sa gitna. Tapos pinunit niya ulit at ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito. Binitiwan niya ang mga piraso ng papel, pinabayaang mahulog sa sahig na parang mga puting luha. Tiningnan niya ng diretso si Doña Elenita sa mga mata. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng bakal na determinasyon. "Hindi ako aalis kahit saan," sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Hanggat hindi siya nagigising at sinasabi sa mukha ko na gusto na niya akong umalis. Kadiliman. Iyon ang unang namalaya ni Marco. Isang madilim at mabigat na kumot na bumabalot sa kanyang kamalayan. Pagkatapos ay mga tunog, isang mahina at ritmikong beep na tila nanggagaling sa malayo. Sinubukan niyang gumalaw, pero ang kanyang katawan ay parang isang mabigat na bato. Sinubukan niyang magsalita, pero walang boses na lumalabas. "Nasaan ako? Anong nangyari?" Ang huli niyang natatandaan ay ang nakakasilaw na ilaw ng truck. Ang sigaw niya ng pangalan ni Ara at ang marahas na pagbangga. "Ara." Bigla, may naramdaman siyang init sa kanyang kanang kamay. Isang bagay na malambot at pamilyar. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang imulat ang kanyang mga mata. Sa una, lahat ay malabo. Isang puting kisame, mga ilaw na masyadong maliwanag. Dahan-dahan, lumilinaw ang kanyang paningin. At doon niya nakita si Ara. Nakatulog ito sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Ang ulo ay nakapatong sa gilid ng kutsyon. Ang kamay nito ay nakahawak sa kanya. Mukha itong pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero para kay Marco, ito ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nandito siya. Isang mainit na agos ng pag-asa ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi siya iniwan ni Ara. Pagkatapos ng lahat, nanatili pa rin ito sa tabi niya. Mahal pa rin siya nito. Ang annulment paper, ang pag-alis nito, lahat iyon ay isang masamang panaginip na lang. Ngayong nagising na siya, maayos na niya ang lahat. Mapapatawad siya nito. Babalik sila sa dati. Gusto niyang higpitan ang hawak sa kamay nito, pero tanging ang kanyang hintuturo lamang ang nagawa niyang igalaw. Isang maliit na galaw, pero sapat na yon. Biglang nagmulat si Ara. Sa isang saglit, nakita ni Marco ang pagkalito sa mga mata nito. Pagkatapos ay pagkaalerto, ngunit walang tuwa. Walang luhang pumatak dahil sa saya.
Walang ngiti ng ginhawa. Ang mga mata ni Ara na minsan ay tumitingin sa kanya nang may buong pagsamba ay malamig na ngayon. Kasing lamig ng sahig ng ospital. Mabilis nitong binawi ang kamay. Ang pag-asang naramdaman ni Marco kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Tumayo si Ara at lumabas ng silid. Ilang sandali lang ay bumalik ito kasama ang isang nurse. May mga sinuri ang nurse sa kanya. Nagsalita ito pero hindi maintindihan ni Marco ang mga sinasabi. Ang kanyang buong atensyon ay nasa asawa na tahimik lamang na nakatayo sa isang sulok. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang ekspresyon ay blanko. Nang makaalis na ang nurse, naiwan silang dalawa sa isang nakakabinging katahimikan. Ara. Hirap na bulong ni Marco. Ang kanyang lalamunan ay tuyo at magaslaw. Lumapit si Ara, kumuha ng isang basong tubig na may straw at itinapat sa kanyang mga labi. Uminom si Marco. Ang bawat lagok ay isang paalala kung gaano siya kahina. Gising ka na, sabi ni Ara. Hindi isang tanong, isang simpleng pahayag. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nandito ka? Sagot ni Marco. Sinusubukang ngumiti. Akala ko iniwan mo na ako. Hindi sumagot si Ara. Inayos lang nito ang kanyang unan na parang isang estranghero. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal, episyente, ngunit walang anumang lambing. Patawarin mo ko, Ara, sabi ni Marco. Ang boses ay nagsusumamo. Natakot ako. Natakot akong mawala ka. Hindi ko sinasadya. Lahat ng yun. Napahinto si Ara sa kanyang ginagawa. Hinarap siya nito at sa unang pagkakataon may nakita siyang emosyon sa mga mata nito. Pero hindi ito pag-ibig o awa. Ito ay galit. Isang malamig, tahimik na galit. Magpahinga ka, sabi lang nito, bago tumalikod para ayusin ang mga gamit sa ibabaw ng mesa. Ang bawat kilos ni Ara ay isang malinaw na mensahe. Nandito siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang obligasyon, isang responsibilidad na hindi niya matatatakasan. Biglang bumukas ang pinto. Marco, gising ka na. Oh my God! Isang masayang boses ang pumuno sa silid. Pumasok si Liza. May dalang isang malaking basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay puno ng saya at ginhawa, na parang siya ang pinakaapektado sa lahat. Sabi na nga ba't magiging okay ka? Sobra akong nag-alala sa'yo, sabi ni Liza. Lumapit agad sa kama ni Marco. Hinawakan nito ang kanyang kamay, ang kamay na binitiwan ni Ara kanina. Hindi nakapagsalita si Marco. Nakatingin lang siya kay Ara. Nakahinga ng maluwag si Liza nang makita ang reaksyon ni Marco. Nagpatuloy ito. Tingnan mo, dinalhan kita ng paborito mong prutas. Sabi ko na nga ba't kailangan mong magpalakas para makauwi na tayo. Tayo? Ang salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Ara. Isang mabilis na kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito bago muling naging isang blangkong pader. Walang sinabi si Ara. Hindi ito sumigaw. Hindi ito nagalit. Tahimik lang itong tumayo. Kinuha ang kanyang bag at dahan-dahang naglakad palabas ng silid. Iniwan silang dalawa ni Liza. Iniwan si Marco sa isang sitwasyong mas masakit pa kaysa sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng 3 araw na pagbabantay sa ospital, napilitan si Ara na umuwi. Kailangan niya ng malinis na damit. Kailangan niya ng kahit ilang sandaling pag-iisa, malayo sa amoy ng gamot at sa mga mapanuring mata ni Doña Elenita at sa pekeng pag-aalala ni Liza. Ang pagpasok muli sa mansyon ay parang pagpasok sa isang libingan. Ang katahimikan ay mas mabigat, mas malungkot. Dati, ang bahay na ito ay sumisimbolo sa kanyang mga pangarap. Ngayon, isa na itong malawak na paalala ng kanyang mga kabiguan. Dumiretso siya sa walk-in closet, isang lugar na dati niyang paborito. Ngayon, ang hanay ng mga mamahaling damit at sapatos ay tila nangungutya sa kanya.
Naghahanap siya ng isang simpleng bag para paglagyan ng kanyang mga damit nang mapansin niya ito. Sa pinakasulok ng aparador, sa ilalim ng mga luma niyang coat, ay isang malaking karton na nababalutan na ng alikabok. Nakasulat sa gilid nito ang isang salita. Isinulat ng luma niyang penmanship. Sayaw. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Ara sa kanyang dibdib. Ang kahon na yon. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong buksan. Bago pa dumating si Marco. Bago pa gumuho ang lahat. Dahil sa isang hindi maipaliwanag na udyok, hinila niya ang kahon palabas. Umupo siya sa sahig at dahan-dahang itinaas ang takip. Ang unang bumungad sa kanya ay ang amoy ng nakaraan. Ang amoy ng katad, ng pawis at ng pangarap. Sa ibabaw ng lahat ay ang kanyang mga ballet shoes. Kinuha niya ang mga ito. Ang kulay rosas na satin ay kupas na. Ang mga dulo ay tigagas na sa di mabilang na mga ensayo at pagtatanghal. Hinaplos niya ang magaspang na tela. Parang kahapon lang, naaalala pa niya ang pakiramdam ng sahig na kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa, ang init ng mga ilaw sa entablado, ang dagundong ng palakpakan. Iyon ang buhay niya. Iyon ang pagkatao niya. Isang buhay na ninakaw sa kanya ng isang aksidente. Nagpatuloy siya sa paghalungkat. Mga lumang programa ng kanyang mga performance, mga litrato, kasama ang kanyang mga kasamahan sa sayaw, mga tuyong bulaklak mula sa mga humahanga. Bawat isang bagay ay isang maliit na piraso ng babaeng minsan niyang pinangarap maging. Sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang luma niyang cellphone, ang modelong matagal nang wala sa uso. Natatandaan niya, ito ang gamit niya noong kasagsagan ng kanyang karera. Nasira ito at hindi na niya ipinagawa. Itinapon na lang sa kahon na ito nang palitan niya ng bago. Isang kuryosidad ang nagtulak sa kanya. Ano kaya ang mga laman nito? Mga litrato? Mga mensahe mula sa nakaraan? Kinuha niya ang luma niyang charger, nagbabaka sakaling gumana pa. Isinaksak niya ito at ikinabit sa cellphone. Sa kanyang pagkagulat, umilaw ang screen. Nag-charge ito. Hinayaan niya muna ito ng ilang minuto bago binuksan. Isang pamilyar na wallpaper ang bumungad sa kanya. Isang kuha niya habang nasa kalagitnaan ng isang grand hete. Napangiti siya ng mapait. Binuksan niya ang gallery, mga lumang litrato, mga stolen shots sa backstage, mga video ng kanilang mga ensayo. Tiningnan niya ang mga ito. Isang halo ng saya at lungkot ang kanyang naramdaman at doon niya nakita. Isang video file na ipinadala sa kanya ng dati niyang kaibigan na si Chloe. Ang pangalan ng file, Backstage bago ang Giselle. Good luck, Giselle. Ang huli niyang pagtatanghal, ang gabi ng aksidente. Nanginginig ang mga daliri, pinindot niya ang play. Ang video ay malikot. Halatang kinukunan lang ni Chloe habang naglalakad sa magulong backstage. Maingay ang paligid, mga stagehand na nagtatakbuhan, mga mananayaw na nag-iinat. Ara, good luck mamaya. Sigaw ni Chloe sa video at saglit na itinutok ang kamera kay Ara na nag-aayos ng kanyang costume. Ngumiti si Ara sa kamera at kumaway. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Chloe ang paglalakad, kinukunan ng iba't ibang sulok ng backstage. Ang kamera ay tumutok sa isang malaking piraso ng set, isang pader ng kastilyo na ibababa mamaya sa isang eksena. At sa likod ng pader na yon, sa isang madilim na sulok kung saan halos walang nakakapansin, nakita ni Ara ang isang pamilyar na figura. Si Liza. Napakunot ang noo ni Ara. Anong ginagawa ni Liza doon? Ang alam niya ay sa audience ito, kasama ang pamilya nila. Ang camera, na hindi sinasadya, ay nag-zoom in na ng bahagya sa direksyon na yon. Nakita ni Ara si Liza. Mabilis itong lumingon sa paligid. Tinitiyak na walang nakatingin. Pagkatapos, may kinuha ito sa kanyang bulsa, isang maliit na bagay na kumikinang, at may kinalikot sa isang alambre na nakakabit sa ilalim ng pader ng set. Isang alambre na nagsisilbing suporta. Mabilis lang iyon. Ilang segundo lang. Pero para kay Ara,
Ang mga segundong iyon ay tumakbo ng napakabagal. Pagkatapos ay umalis si Liza sa sulok na iyon. Naglakad na parang walang nangyari. Bago pa ito tuluyang mawala sa kuha, narinig ni Ara ang isang mahinang bulong na nahagip ng mikropono ng cellphone. Isang boses na puno ng inggit at galit. Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakamagaling. Biglang natapos ang video. Nakatitig lang si Ara sa itim na screen. Ang kanyang paghinga ay mababaw. Ang tibok ng kanyang puso ay halos hindi na niya marinig. Pinlay niya ulit at ulit at ulit. Ang bawat pag-ulit ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nagpapaalis ng hangin sa kanyang mga baga. Ang mukha ni Liza, ang kanyang mga kamay, ang bulong na yon. Hindi ito aksidente. Ang pagtatapos ng kanyang karera, ang sakit, ang mga taon ng panghihinayang, ang pagtalikod niya sa nag-iisang bagay na nagbibigay buhay sa kanya. Lahat ay plinano. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa sakit ng pagtataksil sa pag-ibig. Ang pagtataksil ni Marco ay isang sugat sa kanyang puso. Ngunit ito ay pagtataksil sa kanyang kaluluwa. Ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang kanyang pinsan, ang siya palang dahan-dahang pumatay sa kanyang mga pangarap. Nanigas ang kanyang mga kamay. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak, lumikha ng isang malakas na kalabog sa sahig na kahoy. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng silid. Ngayon, ang lahat ay malinaw na. Ang pakikipag-ugnayan ni Liza kay Marco ay hindi lang isang simpleng pangaagaw. Ito ang huling hakbang sa matagal na nitong plano na kunin ang lahat-lahat ng mayroon si Ara. Ang biyahe pabalik sa ospital ay isang malabong panaginip para kay Ara. Hindi niya matandaan kung paano siya nagmaneho. Ang tanging alam niya ay ang mahigpit na pagkakahawak niya sa manibela at ang pag-uulit-ulit ng video sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakamagaling. Ang bawat salita ay lason na kumakalat sa kanyang dugo. Pumapatay sa anumang natitirang emosyon maliban sa isang nagyayelong galit. Hindi na siya nagabala pang kumatok. Itinulak niya ang pinto ng silid ni Marco ng buong lakas. Ang malakas na pagtama nito sa pader ang nakakuha ng atensyon ng lahat sa loob. Naroon si Marco, nakaupo sa kama, sinusubukang kumain habang inaalalayan ni Liza. Naroon din si Doña Elenita, nakaupo sa isang silya, masayang pinapanood ang dalawa na parang sila ang perpektong mag-asawa. Napatigil silang lahat. Ang masayang kapaligiran ay biglang napuno ng tensyon. Ara, mahinang sabi ni Marco, bakas ang pagkagulat at kaunting pag-asa sa kanyang boses. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Doña Elenita. Ngunit hindi sila pinansin ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Si Liza. Ang ngiti sa mukha ni Liza ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay isang bahagyang takot nang makita nito ang ekspresyon sa mukha ni Ara. Naglakad si Ara patungo sa kama. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Huminto siya sa paanan ng kama. Inilabas niya ang lumang cellphone, ang screen ay nakaset na sa video. At walang sabi-sabi, ibinato niya ito sa ibabaw ng kumot ni Marco. Ano to? Naguguluhang tanong ni Marco. Kinuha ang telepono. Panoorin mo, utos ni Ara. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, ngunit matalas na parang isang patalim. Pinindot ni Marco ang play. Sa una, nakakunot ang kanyang noo. Isang luma at malabong video. Pero habang tumatagal, habang lumilinaw ang eksena sa backstage, habang nakikita niya ang isang mas batang Liza
na may kinalikot sa isang alambre, ang kanyang muka ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito tungo sa pagdududa, tungo sa hindi makapaniwalang katotohanan. At nang marinig niya ang bulong, ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakamagaling. Isang nakakakilabot na realisasyon ang sumampal sa kanya. Napatingin siya kay Ara, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Nakita niya ang sakit, ang pagkamuhi, ang walang katapusang pighati sa mga mata ng kanyang asawa. Pagkatapos, ibinaling niya ang tingin kay Liza. Si Liza, na kanina pa pinapanood ang reaksyon niya, ay namumutla na parang isang multo. Marco, hindi totoo yan. Nauutal na sabi ni Liza. Sinubukang hawakan ang braso ni Marco. Gawa-gawa lang yan. E di, huwag mo akong hawakan. Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Marco. Ang sigaw ay puno ng galit at pandidiri. Itinulak niya ang kamay ni Liza palayo na parang ito ay isang makamandag na ahas. Ang lakas ng kanyang sigaw ay yumanig sa buong silid. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang lalim ng pagtataksil na ito ay higit pa sa inaakala niya. Hindi lang siya nagtaksil sa kanyang asawa. Ipinagpalit niya ito sa mismong babaeng sumira sa buhay nito. Ipinagkanulo niya si Ara at pagkatapos ay niyakap niya ang demonyong may gawa nito. Ang bigat ng kasalanan ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanyang dibdib. Halos hindi siya makahinga. Ang sakit na idinulot niya kay Ara ay hindi na masukat. Ano to? Ano ning nangyayari dito? Naguguluhang tanong ni Doen Elenita. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Get out! Bulong ni Marco. Nakatingin pa rin kay Liza na parang ito ang pinakanakakadiring bagay na nakita niya. Marco, pakinggan mo ako. I said get out! Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong silid. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at naramdaman niya ang sakit sa kanyang mga sugat pero wala siyang pakialam. Lumayas ka! Napaurong si Liza. Ang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan ito, pero bago pa man siya makagalaw, humakbang si Doña Elenita at humarang sa pagitan nila. Ano ba, Marco? Bakit mo sinisigawan si Liza? Siya ang nag-alaga sa'yo. Pagtatanggol ng matanda. Hindi niyo alam ang ginawa niya, ma. Halos masuka si Marco sa galit. Kahit na ano pa yan, hindi mo siya dapat tratuhin ng ganito. Giit ni Doña Elenita. Ang kanyang katigasan ng ulo ay hindi natitinag. Pagkatapos ay humarap siya kay Ara, ang mga matay nanlilisik. Ikaw ang may gawa ng lahat ng gulo na to. Humarap ang matanda kay Liza at inakbayan ito. Huwag kang mag-alala, iha. Andito ako. Pagkatapos ay muli niyang tiningnan si Ara nang may buong pagkamuhi. Siya ang mananatili dito. Deklara ni Doña Elenita, ang bawat salita ay isang hatol. Ang dapat umalis dito ay ikaw. Nakatayo si Ara sa gitna ng silid, ngunit pakiramdam niya ay nasa isang malawak siyang disyerto. Ang mga salita ni Doña Elenita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Isang pinal na hatol na nagpatibay sa kanyang pagkatalo. Nakita niya ang pagwawagi sa mga mata ni Liza, na ngayon ay ligtas na nakakubli sa ilalim ng proteksyon ng reyna. Nakita niya ang walang magawang galit sa mukha ni Marco na nakapiit sa sarili nitong kama, isang haring walang kapangyarihan sa sariling kaharian. At nakita niya ang matigas na pagkamuhi sa mukha ni Doña Elenita, isang pader na hindi niya kailanman magigiba. Wala nang natira, wala nang dapat ipaglaban. Tumalikod si Ara nang walang sinasabing salita. Bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang paghakbang sa kumunoy. Paglabas niya sa ospital, ang sikat ng araw ay tila nangiinsulto. Paano nagagawang maging napakaliwanag ng mundo sa gitna ng kanyang kadiliman? Sa mga sumunod na araw, ang laban ay lumipat mula sa silid ng ospital patungo sa publiko. Ginamit ni Doña Elenita ang lahat ng kanyang kapangyarihan at impluwensya.
Biglang naglabasan ng mga artikulo sa mga online gossip site. CEO Hare's wife, a gold digger. Insiders claim Aradela Cruz demanded a 9-figure settlement. Nabasa ito ni Ara sa kanyang tablet habang nagkukulong sa isang maliit na hotel. Ang kanyang larawan ay nasa tabi ng larawan ni Marco. Isang kwento ng kasakiman at panloloko ang ipinipinta para sa lahat. Nagpatuloy pa ito. Isang source na malapit sa pamilya Tan ang nagsiwalat kung paano pinabayaan ni Ara ang kanyang asawa matapos ang aksidente. Si Liza naman ay inilarawan bilang isang maalagang pinsan na walang sawang nagbabantay sa tabi ni Marco. Bawat salita ay isang kasinungalingan. Bawat artikulo ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanya. Sinubukan niyang tawagan ang mga dati niyang kaibigan, umaasang may makikinig sa kanya. Ara, sabi ni Carla, ang dati niyang matalik na kaibigan, sa kabilang linya. Ang boses nito ay alanganin. Nabasa ko ang mga balita. Totoo ba? Totoo bang hiniwalayan mo siya dahil lang sa pera? Hindi, Carla, hindi totoo yan. Desperadong sabi ni Ara. May mas malalim na dahilan. Si Liza. Si Liza? Ara, nasa ospital si Liza, inaalagaan si Marco. Putol ni Carla sa kanya. Baka naman kailangan mo lang tanggapin. Masyadong malaki ang agwat ninyo ni Marco. Siguro ito na talaga ang dapat mangyari. Pagkatapos ng tawag na yon, ibinagsak ni Ara ang telepono. Kahit si Carla, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ay naniwala sa mga kasinungalingan. Nag-iisa na talaga siya. Ang tulay na nag-uugnay sa kanya sa dati niyang buhay ay sinunog na at wala nang babalikan pa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa lobby ng hotel, nakasalubong niya si Liza. Ara, bati ni Liza. Ang boses ay puno ng pekeng awa. Kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Tigilan mo na yan, Liza. Malamig na sagot ni Ara, pagod na sa mga laro. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liza. Bakit? Dahil ba natalo ka na? Tingnan mo ang sarili mo. Nag-iisa, walang pera, walang kaibigan. Habang ako, nasa tabi ako ni Marco. At sa tingin ni Tita Elenita, ako na ang perpektong asawa para sa kanya. Hindi ka magtatagumpay, maring sabi ni Ara. Kahit na sa sarili niya ay hindi na siya sigurado. Talaga ba? Tumawa si Liza. Nasa akin na ang lahat ng baraha, Ara. At ikaw? Wala ka nang natitirang alas. Tanggapin mo na lang. Talunan ka. Noon pa man, talunan ka na. Ang mga salitang yun ay tumama ng husto. Siguro nga tama si Liza. Simula pa lang nung araw na maaksidente siya sa entablado, talo na siya. Pagod na siya. Pagod na sa pakikipaglaban. Pagod na sa sakit. Ang tanging gusto na lang niya ay katahimikan. Kinagabihan, bumalik siya sa ospital. Gabi na at tahimik na ang mga pasilyo. Pumasok siya sa silid ni Marco. Natutulog ito. Mukha itong payapa. Walang kamalay-malay sa gulong nilikha nito. Sa tabi ng kanyang kama, nakita ni Ara si Doña Elenita na nakatulog sa isang silya, hindi iniiwan ang kanyang anak. Sa isang saglit, naawa si Ara sa kanila. Isang ina na gagawin ang lahat para sa anak. Isang anak na biktima rin ng sarili niyang kahinaan. Ngunit ang awa ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Kinuha niya ang annulment paper na matagal na niyang daladala sa kanyang bag. Sa pagkakataong ito, walang anumang hinihinging kapalit, walang ari-arian, walang pera, tanging kalayaan lang. Maingat niyang inilapag ito sa bedside table, sa tabi mismo ng kamay ni Marco. Tiningnan niya ang natutulog na mukha nito sa huling pagkakataon. May parte sa kanya na gustong gisingin ito, gustong isumbat ang lahat. Ngunit para saan pa? Isang luhang hindi niya napigilan ang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha para sa pag-ibig na nawala, para sa mga pangarap na nawasak,
at para sa babaeng minsan siyang naging. Pinunasan niya ito agad. "Paalam, Marco," bulong niya sa hangin. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas. Hindi mabagal, hindi nagmamadali. Isang paglalakad lamang palayo. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, walang galit. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Habang tinatahak niya ang mahabang pasilyo ng ospital, hindi na niya naramdaman ang pagod sa kanyang mga binti o ang bigat sa kanyang dibdib. Manhid na siya. Para siyang isang kaluluwang lumulutang. Walang direksyon, walang patutunguhan. Ang mga otomatik na pinto ay bumukas sa kanyang harapan na parang nagbibigay daan sa kanyang paglisan. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi. Ngunit hindi rin niya ito ininda. Tumayo siya sa gilid ng kalsada, nakatingin sa mga dumaraang sasakyan, ngunit wala naman talaga siyang nakikita. Wala na siyang plano, wala nang bagong buhay na naghihintay, wala nang pangarap na babalikan. Tanging ang katahimikan at ang walang hanggang pakiramdam ng pagiging wala. Nagising si Marco sa isang katahimikang mas malalim at mas malamig kaysa dati. Wala na ang mahinang tunog ng paghinga ni Ara mula sa sofa. Wala na ang anino nito sa kanyang paningin. Tumingin siya sa paligid. Ang silid ay malinis, masyadong malinis. Tila binura ang lahat ng bakas ng kanyang asawa. At sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ito. Ang annulment paper, nakapirma. Walang hinihingi. Isang malamig na kamay ang tila humigpit sa kanyang puso. Ito na ang katapusan. Ang pag-alis ni Ara dahil sa galit ay masakit. Ngunit ang pag-alis nito nang may ganitong katahimikan, nang may ganitong pagsuko, ito ay parang isang kamatayan. Ito ang gumising sa kanya. Ang pagkawala ni Ara sa ganitong paraan, talunan, mag-isa, at sinira ng mga kasinungalingan, ang siyang naging huling patak. Ang huling sampal sa kanyang natutulog na konsensya. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang kaduwagan. Hinayaan niyang saktan ng sarili niyang ina at ng kanyang kerida, ang babaeng ipinangako niyang proprotektahan. Sa sandaling iyon, ang lungkot ay nag-apoy at naging determinasyon. Kinabukasan, sinimulan niya ang kanyang physical therapy nang may bagsik na hindi pa nakikita sa kanya ng kanyang mga therapist. Bawat masakit na pag-inat, bawat mabigat na pagbuhat, bawat nanginginig na hakbang ay isang parusa sa sarili, isang pagbabayad puri. Ang pawis na tumutulo sa kanyang muka ay ang mga luhang hindi niya magawang ilabas. Kailangan niyang lumakas. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Para kay Ara. Isang hapon, habang nagpapahinga siya mula sa nakakapagod na sesyon, lihim niyang tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si David. "David," sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bakal. "May ipapagawa ako sa'yo. At gusto kong maging sikreto ito, lalo na sa mommy ko." "Sir? Ano po iyon?" "Imbestigahan mo si Liza," utos ni Marco. "Ang lahat, ang kanyang mga bank account, ang mga taong kausap niya. At hanapin mo kung sino ang nagbayad para sa mga artikulong sumisira kay Ara. Gusto kong malaman ang lahat." "Masusunod po, sir." Sa mga sumunod na linggo, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagpapalakas, ang kanyang plano naman ay nabubuo. Gabi-gabi, tinitingnan niya ang mga email mula kay David, mga bank statement, mga testimonya mula sa mga dating kasamahan ni Ara na nagpapatunay sa matagal ng inggit ni Liza, at ang pinakamatibay na ebidensya, isang money trail na nag-uugnay kay Liza sa isang PR agency na kilala sa pagkakalat ng mga pekeng balita. Nang sa wakas ay kaya na niyang tumayo at maglakad ng may saklay, alam niyang oras na. "David, ipatawag mo si Mommy at si Liza. Sabihin mo meron tayong family meeting," sabi niya sa telepono. Sa malawak na sala ng mansyon, naroon sina Doña Elenita at Liza, komportableng nakaupo, umiinom ng tsa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka kung bakit sila ipinatawag.
Dahan-dahang pumasok si Marco sa sala, kasama si David. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang ay isang pahayag. Marco, anak, dapat ay nagpapahinga ka. Salubong ni Doña Elenita. Umupo ka, ma, sabi ni Marco. Ang boses ay kalmado, ngunit hindi mapag-aalinlanganan. Mayroon tayong kailangang panoorin. Isinenyas niya si David. Gamit ang isang remote, binuksan ni David ang malaking TV screen sa pader. At ang luma, malabong video mula sa backstage ay nagsimulang mag-play. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Ano to? Bakit mo pinapanood yan? Manahimik ka, sabi ni Marco. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Pinanood ni Doña Elenita ang video. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pagkalito. Ngunit nang marinig niya ang bulong ni Liza, ang pagkalito ay napalitan ng isang dahan-dahang pagkatanto. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na ipinakita ni David ang mga dokumento sa screen, ang mga bank statement, ang bayad sa PR agency, ang testimonya. Bawat isang ebidensya ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Liza. Hindi totoo yan, sigaw ni Liza. Tumayo, ang mukha ay puno ng gulat at takot. Pakanaya ni Ara, sinisiraan niya ako. Si Ara? Malamig na tanong ni Marco. Wala na si Ara, Liza. Pinaalis ninyo siya. Itinaboy ninyo siya nang wala siyang dala, kundi ang mga kasinungalingan ninyo. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakatulala, hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagtanggol niya, ay isang ahas. Mama, sabi ni Marco, at sa unang pagkakataon, tinawag niya ang atensyon ng ina ng may awtoridad. Tingnan ninyong mabuti ang babaeng kinampihan ninyo. Sa wakas, bumagsak ang maskara ni Liza. Oo, ako nga ang gumawa noon. Umamin ito. Ang boses ay puno ng galit at inggit. Dahil dapat sa akin ang lahat ng yun. Ang kasikatan, ang yaman. Ikaw, dapat sa akin ang lahat ng meron siya. Napatayo si Doña Elenita, nanginginig. Hayop ka! Ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Tumingin siya kay Liza ng may sukdulang pandidiri. Labas, sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit nakamamatay. Marco, sinabi kong lumabas ka sa pamamahay ko. Ngayon din, walang nagawa si Liza kundi kunin ang kanyang bag sa gitna ng kahihiyan at tumakbo palabas ng mansyon habang si Doña Elenita ay napaupo sa sofa, umiiyak sa pagkakamaling nagawa. Nilapitan ni Marco ang kanyang ina, hindi para aluin ito. Nawala sa akin ang kaisa-isang babaeng minahal ko, sabi ni Marco. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagsisisi. Nawala siya dahil sa pagkabulag ninyo at dahil sa katangahan ko. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, binitiwan ang kanyang saklay. Nanginginig ang kanyang mga binti, ngunit tiniis niya. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Ngayon, sabi niya, ang mga mata ay puno ng isang bagong apoy, isang hindi matitinag na determinasyon. Kailangan ko siyang hanapin. Ang tunog ng mga alon, ang una niyang naririnig sa umaga. At ito rin ang huli niyang naririnig bago matulog. Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat sa La Union, natagpuan ni Ara ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanya. Hindi ito ang engrandeng bagong buhay na pinlano niya sa Canada, pero higit pa ito sa sapat. Nagtatrabaho siya bilang isang barista sa isang maliit na coffee shop na nakaharap sa dagat. Ang kanyang mga araw ay simple. Pagtimpla ng kape, pagangiti sa mga lokal na customer, at paglilinis ng mga mesa. Sa hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, naglalakad siya sa dalampasigan. Hinahayaang dampian ng tubig alat ang kanyang mga paa, na tila hinuhugasan nito ang mga natitirang bakas ng nakaraan. Dito, hindi siya si Ara de la Cruz Tan, ang asawa ng isang CEO.
Dito, siya lang si Ara, ang babaeng mahusay gumawa ng latte art at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang sapat na yon. Unti-unti, ang mga sugat sa kanyang puso ay nagsisimulang maghilom. Isang maaliwalas na hapon, habang abala siya sa pagpunas ng counter, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang maliit na kampanang tumutunog sa tuwing may bumubukas ng pinto ng coffee shop. "Welcome po sa..." Natigil si Ara sa pagsasalita. Ang basahang hawak niya ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nakatayo sa may pinto ang isang lalaki. Hindi ito ang Marco na huli niyang nakita. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ito ng isang simpleng puting t-shirt at pantalon. Wala na ang mapagmataas na tindig. May dala siyang tungkod na sumusuporta sa kanyang paglakad. May pilat sa gilid ng kanyang noo, isang permanenteng paalala ng kanyang pagkakamali. Pero higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Wala na ang dating kayabangan, napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang halo ng pagsisisi, pagod, at isang tahimik na pagsusumamo. Tumibok ng mabilis ang puso ni Ara, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat. Paano siya natagpuan dito? Naglakad si Marco papasok, bawat hakbang ay maingat. Walang nagsalita sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga alon mula sa labas at ang malakas na kabog sa dibdib ni Ara. "Ara," sa wakas ay sabi ni Marco. Ang boses ay mahina, halos isang bulong. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hindi alam ni Ara kung anong isasagot, pero may kung anong nag-udyok sa kanya na tumango. Kinuha niya ang kanyang apron, nagsabi sa kanyang katrabaho na babalik din siya, at nauna siyang naglakad palabas. Sumunod si Marco. Umupo sila sa buhangin, ilang metro ang layo sa isa't isa. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at lila. Isang magandang tanawin para sa isang mahirap na pag-uusap. Matagal silang hindi nagsalita. Si Marco ang unang bumasag sa katahimikan. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad," panimula niya. Ang mga mata ay nakatuon sa dagat. "Dahil alam kong wala akong karapatan. Ginawa ko ang lahat ng dapat kong gawin." Pagpapatuloy niya. "Pinaimbestigahan ko si Liza. Nalaman ko ang lahat. Ang paninira sa'yo. Ang tungkol sa aksidente mo noon. Inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Tapos na siya, Ara. Hindi ka na niya guguluhin pa." Tumingin siya kay Ara. "Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Nandito ako para umamin. Nagkamali ako. Hindi lang noong naging kami ni Liza. Nagkamali ako noong hinayaan kong isipin na pag-aari kita. Naging tanga ako, naging mayabang. At higit sa lahat, naging duwag ako. Hindi kita na ipaglaban sa sarili kong ina. Hinayaan kong saktan ka nila. At habang buhay kong pagsisisihan yon." Walang pagdadahilan sa kanyang boses. Tanging isang hilaw at masakit na katotohanan. "Hindi ko inaasahan na babalik ka sa akin," sabi niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Alam kong sinira ko ang lahat, pero gusto ko lang malaman mo na gagawin ko ang lahat para magbago. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para maging ang lalaking dapat ay naging ako para sa'yo noon." May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang simpleng susi. "Nagrenta ako ng isang maliit na apartment dito sa bayan," sabi niya. Iniabot ang susi kay Ara. "Hindi para guluhin ka. Para kung sakaling maisipan mong tingnan kung nagsasabi ako ng totoo. Para makita mo kung paano ako magsisimula ulit mula sa wala. Araw-araw." Hindi kinuha ni Ara ang susi. Tinitigan niya ito. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco. Sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang galit sa loob niya. Tanging isang malawak na katahimikan, tulad ng dagat sa kanyang harapan. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang prinsipe na kanyang pinakasalan. Ito ay isang lalaking wasak, tulad niya. Isang lalaking nagsisikap na muling buuin ang sarili. Pagkatapos ng isang mahabang katahimikan,
Tumayo si Ara. Tumingin siya pababa kay Marco na nanatiling nakaupo sa buhangin. Ang mukha ay puno ng pag-asa at takot. Umpisahan natin sa isang kape. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tumingala siya kay Ara na parang hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isang salita, isang simpleng imbitasyon, ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Isang mainit na pakiramdam ang biglang dumaloy sa kanyang buong katawan. Tinutunaw ang yelong matagal nang bumabalot sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha, ngunit pinigilan niya ito. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang mabagal na tango lamang ang kanyang naisagot. Isang tango na naglalaman ng lahat ng pasasalamat at pagsisising hindi niya masabi. Tumalikod si Ara at nagsimulang maglakad pabalik sa coffee shop. Ang kanyang anino ay humahaba dahil sa palubog na araw. Naiwan si Marco na nakatingin sa kanyang likod. Pagkatapos ng ilang sandali, gamit ang kanyang tungkod, dahan-dahan siyang tumayo mula sa buhangin. Bawat pagtayo ay isang paalala ng kanyang mga sugat, ngunit isa ring simbolo ng kanyang pagbangon. Sinimulan niyang sundan ito. Hindi magkatabi. May ilang hakbang na pagitan sa kanila. Isang distansyang puno ng mga nasirang pangako at masasakit na alaala. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, sila ay naglalakad sa iisang direksyon. Hindi ito ang kanilang pagtatapos. Ito ang kanilang panibagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Ara at Marco. Isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa akin. Sinubukan kong isalin sa mga salita ang bigat ng pagtataksil, ang pait ng pagkasira ng tiwala, at ang matinding sakit na dulot nito. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na naghihintay. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa tapang na magsimula muli mula sa wala. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Isa itong mahaba at mahirap na daan, pero laging nagsisimula sa isang maliit na hakbang, tulad ng isang tasa ng kape. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa buhay ni na Ara at Marco. At sana, anuman ang inyong pinagdadaanan, lagi ninyong tatandaan na mayroong pangalawang pagkakataon. Maraming salamat po muli sa inyong oras at pakikinig. Hihintayin ko po ang inyong mga komento. Ano po ang pinakapaborito ninyong parte ng kwento? At para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng pagpapatawad? Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.